natin alam ah. Meet again, my precious friend. God, you have been true and leave above all sin. For us there be a meeting, a hallelujah greeting. See you in the rapture, some sweet day. I see you in the rapture, I see you in the rapture, I see you in the meeting in the air. There we are, blessed Savior, will live and reign forever. I see you in the rapture, some sweet day. To my loved ones, let me say that there'll fully come a day when the Lord shall come again and take His bride away. So get ready now to meet Him with a hallelujah greeting. I see you in the rapture, some sweet day. I see you down too. I see you in the rapture. I see you in the rapture. I see you at the meeting in the air. There with our blessed Savior, we will live and reign forever. I see you in the rapture, some sweet day. I see you in the rapture. I see you in the rapture. I see you in the rapture. I see you at the meeting in the air. There with our blessed Savior, will live and reign forever. I see you in the rapture, some sweet day. Minsan pa, mapatid. Yes, I see you in the rapture. I see you in the rapture. I see you in the meeting in the air. There with our blessed Savior, will live and reign forever. I see you in the rapture, some sweet day. For the last time, Barcholo, God bless. I see you in the rapture. I see you in the rapture. I see you in the meeting in the air. There will blessed Savior, will live and reign forever. I'll see you in the rapture, some sweet day. Once again, hallelujah. I'll see you in the rapture. See you in the rapture. I'll see you in that meeting in the air. We will live, yes, Lord, live and reign forever. I'll see you in the rapture. Once again, hallelujah. I'll see you in the rapture. I'll see you in the rapture. See you in the rapture. I'll see you in that meeting in the air. There with our blessed Savior, we live and reign forever. I'll see you in the rapture, some sweet name.
Amen. Hallelujah. Sino rito ang handa na sa araw ng pag-agaw? Purihin ang ating Panginoon. One day, we will see them again. Lahat ng mga natutulog na kay Kristo, mga mahal natin sa buhay, na nauna na sa atin, nagpahinga sa presensya ng Panginoon. There will be a grand day na muli natin silang makikita, mahagkan, at ang lahat ng mga luha, ang lahat ng mga kahapisan at kalumbayan at pagdadalamhati ay lulubusin na ng Diyos na alisin sa ating mga puso. O purihin ang Panginoon. Hindi natin paniniwalaan ang mga bagay na ito kung hindi ang Panginoong Hesus nagpakita ng halimbawa at ng katunayan. We have the evidence of the things that God will do through the Lord Jesus Christ. Purihin ang ating Panginoon. Tayo manalangin, ating hingin ang biyaya at ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa gabing ito while we are here in this tabernacle whose presence of God, hallelujah, is very important. Napakahalaga na higit pa sa ginto, pilak, anumang mga mahalagang bato ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Oh, glory to the name of Jesus. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ay nananatiling mabuti pa rin sa kabila ng mga bagay na aming namamasdan at tila baga taliwas sa mga iniisip naming mabuti, iniisip naming maganda bilang mga taong nasa ganung kalagayan at kaisipan lamang. Salamat o Diyos, ang kasulatan na nagsasabi ang iyong kaisipan ay malayo sa aming mga kaisipan. Ang iyong mga daan ay malayo sa aming mga daan. At tunay na ang mga pag-iisip mo o Diyos ay pawang mga mabubutit dakila at hindi masisira sapagkat nasusulat, mananatili ang iyong mga salita magpakailanman. We have the full assurance of your promises na pinadaan sa mga written word, Panginoon, na aming naririnig at pinapangaral, na siyang nagiging comfort ng aming mga puso, lalo na sa mga panahon na kagaya nito, Panginoong Diyos. Bagaman aming nalalaman, Lord, na ang katawang nakahimlay ngayon sa isang himlayan, kabaong Panginoon, ay isang temporary dwelling place lamang ng tunay na pagkatao at pagkamamamayan namin sa sangkalangitan. Hindi na ito si Brother Hill, sapagkat ang tunay na siya ay nasa piling mo na, Panginoong Diyos. Bagaman ang aming pag-asa ay buhay na buhay, gaya ng nasusulat, Panginoon. Subalit, inaamin din namin sa iyo, O Diyos. Dumadaan din kami sa mga panahon ng kalumbayan, sapagkat nananabi kami, namimiss namin, Panginoon, ang aming kapatid. Gayon man, maraming salamat, O Diyos. Thy word is comforting us, sapagkat lahat ng mga nangatulog kay Kristo, sila'y muling ibabangon. Lahat ng mga nangatulog at nauna na sa iyong presensya, O Diyos, ay iyong papalitan ng maluwalhating katawan. At pagkatapos kami, Panginoong Diyos, ay iyong babalutin din ng maluwalhating katawan. Ito ang aming pag-asa. This is our joy and comfort, Panginoon. At aming sinasampalatayan na ng mga panahon ay napakalapit na, O Diyos. Hindi kami naghihintay ng mga sakuna, ng mga delubyo. Hindi kami naghihintay ng mga masasamang mangyayari. Ang hinihintay namin, Panginoong Diyos, ay yung pagparito na saan ay dadalhin mo kami sa isang kalagayan na hindi na makakaramdam ng mga hapdi, ng mga sakit, ng mga karamdaman, ng mga pagluha. Isang kalagayang sakdal na kagaya, Panginoong Diyos, ng iyong bugtong na anak nang siya'y muling nabuhay. And thy word has promised us we shall be like him. Kung ano siya, kung paano siya ngayon, Panginoon, ay magiging gayon kami. Salamat po sa iyong pangako na kung saan ka naroon, Panginoong Hesus, ay duroon din kami. At ngayon pa lang, Panginoon, ay meron kaming gayong karanasan. We have the preview of the things that you are going to do sa mga darating na mga panahon. Sapagkat bagaman kami ay nasa ibabaw pa ng lupa, we feel your presence.
We feel like we're in heaven right now, Panginoon. At hindi ito mararanasan ng sino mang tao malibang ang Diyos ay sumakanya muna. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang siyang naghihipon ng aming mga puso upang ang mga kalumbayan ay maging kagalakan. Ang mga kalungkutan ay maging mga ngiti sa aming mga mukha. Ang mga karamdaman ay palitan ng damdamin na mapagtagumpay. O Diyos, lahat ng mga bagay na tila attributes ng kadiliman ay iyong pinalitan, Panginoong Diyos, ng attributes ng liwanag. You have brought us from darkness and unto light since the day you have called us into this glory. Tunay, O Diyos, ang iyong presensya ay minsan pa'y hinihiling namin, nagsusumamo kami sa iyo. Mangusap ka nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Break every chain, O God. Set us free tonight, Lord. Bayaang ang kalulhatian at ang kapurihan mo, O Diyos, ang siyang managan at maghari sa aming kalagitnaan. Let this joy and comfort from your presence be upon everyone, especially sa aming kapatid, si Ate Malaya, Panginoon. Abutin mo siya sa oras na ito, sapagkat kung may higit mang nagdadalamhati ngayon ay walang iba kundi siya. Subalit, O Diyos, gamitin mo kami na mga kapatid sa pananampalataya upang dumaloy ang kagalakang di na maaalis kailan pa man ang anumang mga gawa ng kaaway. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito. Pinagkakatiwala din po namin sa iyo ang iyong mga salita. Habang ito'y binubuksan at mabasahin, Panginoon, naway ikaw ang maglagay ng iyong pangungusap sa putik na labi ng iyong lingkod at ito'y makarating sa bawat mga pusong umaasa sa iyong pagkilos at paggawa. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ang iyong banal na Espiritu ay maglagablab sa aming mga puso upang aming makita at marinig na nangungusap ka sa aming mga kaluluwa sa oras na ito. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang mga kapatirang naririto, kung may mga bisita, mga kaanak, na aming kapatid, Brother Hill at Ate Malaya, nawa, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang kumatagpo sa lahat ng mga kauhawan ng mga kaluluwang ito. Kung may mga bisitang paparating pa, Panginoon, ingatan mo sila sa kanilang mga daan patungo sa aming bahay-sambahan upang ang iyong mga salita ay ma-serve sa lahat at tumanggap kami ng panibagong kalakasan at pag-uumapaw ng pag-ibig at pananampalataya sa aming mga puso. Panginoon, ibangon mo ang iyong lingkod sapagkat siya ay walang magagawa, pero nagtitiwala kaming lubos sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na may magagawa sa aming mga pangailangan. And for this, Lord, we give you glory and honor and praises. We truly give you thanks in the precious name of the Lord Jesus, the Son of the living God, our resurrection, our life, our victory. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At binabati ko po ang lahat ng isang pinagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, sa oras na ito ay buksan natin ang ating banal na kasulatan at kuhanin natin ang ating pag-uusapan sa Ecclesiastes chapter 3. Ang mga talatang ating babasahin po ay very familiar na sa ating lahat. Sa verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Laktaw po natin sa verse 16. And moreover, I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. Verse 17, I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time for every purpose and for every work. Can we say amen to the word of God? Malaya na tayong makakaupo, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. At ang Diyos ang magdagdag po ng pagpapala sa kanyang mga salita na ating nabasa sa oras na ito. At
Alam kong ito'y nabanggit ko na rin, pero ulitin ko lang po ang personal na pakikiramay, pakikidalamhati sa ating kapatid Sister Mai sa pag-uwi ng ating Barry Hill sa presensya ng ating Panginoon. Bagaman alam natin na dapat pa nga ay maging masaya tayo ngayon. Amen? Dahil si Kuya Hill ay hindi naman nagpunta kung saan. Siya'y pumunta sa presensya ng ating buhay na Diyos. Meron pa bang higit nagaganda kaysa sa presensya ng Diyos? Meron pa bang higit nagaganda kaysa ikaw ay makauwi sa tunay mong tahanan? Ang ikaw ay mapasa Panginoon, meron pa bang higit riyan? Wala po mga kapatid. Kung kaya't ang mga kalumbayan ay kaya ng Diyos palitan ng kagalakan kung tayo lamang ay magtitiwala at titingin sa mga bagay na tapos ng ginawa ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Na kapag nagkakaroon tayo ng mga ganitong damdamin, ay alalahanin mo agad, siya na namatay sa krus ng Kalbaryo ay hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Kaya nga ang ating Diyos is very personal, ang kanyang ibig na i-build na relationship sa atin na kanyang mga anak. At dahilan sa ganitong layunin ng Diyos, siya mismo ay nagnasa na tikman ang kamatayan. Nagagalak ba kayo? Na yung naranasan ni Brother Hill. At of course, let us accept the reality, lahat ng ipinapanganak ay dadaan sa parehong dinaanan ng ating kapatid. Pero hindi lahat ng ipinapanganak ay pupunta sa parehong pinuntahan ni Brother Hill ngayon. Pero sino rito ang pareho ang destinasyon na kung saan naroon ngayon ang ating kapatid? Kasama ng ating mahal na pastor, ng ating mga mahal sa buhay, na kung maaari, di ba, makasama natin sila na buhay na sasalubong sa pagparito ng ating Panginoon at tayo ay mapabilang doon sa mga hindi na matutulog, kundi sa salubong na buhay at papalitan ng isang katawang maluwalhati. Di ba yan ang ating buhay na pag-asa? Yan ang ating inaasam, di ba? Hallelujah! Kaya naman, sa oras na ito, hallelujah, I hope na hindi natin nalilimutan ang katotohanan yan na hindi pwedeng palitan ng mga bagay na tila baga nagiging agam-agam sa ating mga puso't isipan. So, sa ating mga binasa mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So sa lahat ng mga bagay sa silong ng langit, sa ilalim ng sikatan ng araw, lahat ng mga pangyayari sa ibabaw ng lupa, mabuti man o hindi mabuti, ang iba ay ating na-appreciate, ang iba ay ating nirereklamo, ang iba maganda ang ating damdamin, ang iba hindi natin matanggap ang mga pangyayari. Pero ang sabi ng kasulatan, sa lahat ng mga bagay na yan ay merong purpose, merong layunin ang ating Panginoon. Kaya ba natin yan i-accept? Kung ang isang mananampalataya na dumanas ng new birth, isinilang sa Espiritu ng ating Panginoon, ay makakaabot sa ganitong stand ng kanyang pananampalataya, walang Kristiyanong nabubuhay ngayon na magiging reklamador. Walang Kristiyanong magrereklamo every now and then kapag siya'y nakakaranas ng mga bagay na hindi maganda. Kaya ikaw ay may karamdaman ngayon, kaya ikaw ay nanghihina, pagod sa trabaho, kaya ikaw ay dinisrespect, kaya ikaw ay ganito-ganyan. Ano man ang mga bagay na nararanasan ng tao na tila salungat sa kanyang magandang iniisip at mga ekspektasyon, kung tayo'y nakaabot sa new birth experience at ang Espiritu ng Diyos ang siyang gumagawa sa ating mga kaluluwa ngayon, ang ating gagawin ay magpasalamat palagi sa Panginoon.
Hindi matatapos ang bawat mga sandali. Sumikat ang araw man o lumubog ang araw, hindi mawawalay sa labi ng isang matuwid ang laging magpasalamat sa Diyos anuman ang bigat ng mga kalagayan sa buhay. Hallelujah. To everything there is a season. Yun yung bagay na napakainam. Lahat ng mga bagay ay mayroong season. In other words, hindi sa habang panahon lagi ka na lang may karamdaman. Hindi sa habang panahon lagi ka na lang naghihikahos, naghihirap. Hindi sa lahat ng panahon lagi ka na lang nakakadama sa sarili mo na makaluluoy ka, kaawa-awa ka, nanliliit ka sa sarili mo. Hindi sa lahat ng panahon ay lagi kang inaapi. Hindi sa lahat ng panahon ay hindi maganda ang nararanasan mo sa buhay. Salamat, may Diyos na nagbabalanse ng buhay ng mga anak niya dito sa ibabaw ng lupa. At kung babasahin pa natin at ilalaktaw natin sa verse 9, ang sabi dito, what profit has the worker from that in which he labors? Pwede nyo bang sagutin yan, mga mahal kong kapatid? Ano daw ang pakinabang na ating tatanggapin sa ating mga pinagpapagalan? Kasi ang tao kapag ka sumasahod ng malaki, masaya siya. Pag ang tao sumasagana ang kanyang negosyo, masaya siya. Pag ang tao maraming tumutulong sa kanya sa panahon ng kanyang pangailangan, masaya siya. Pag ang tao ay nariyan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan na isusupply, masaya siya. Pero pag wala na yung mga bagay na yon, nagpapasimulang maging malungkot ang kanyang buhay. That is why, what profit has the worker from that in which he labors? Dahil lahat ng mga pinagpapagalan ng tao ay portion lamang na pwede mong ma-enjoy hanggat ikaw ay nasa ibabaw ng lupa. That is your portion. Pero kapag ang buhay mo ay dumating na sa panahon na itinakda ng Diyos, lahat ng mga pagpapagal na ito ay hindi man lamang makaka-contribute kung ano at magiging ano ka sa buhay sa kabilang dimension. Dahil ang anumang mga bagay na kaginhawahan sa ibabaw ng lupa ay hindi makakaambag ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Anumang ikinasasagana ng tao, hanggang sa ibabaw lang ng lupa ang kanyang jubilation na nararamdaman sa mga achievement na pwede niyang matamo habang siya'y nabubuhay. Pero ang lahat ng mga bagay na ito na kanyang pinagpapagalan, ang pakinabang niyan ay hanggat ikaw ay humihinga pa. Hindi ka nito kayang dalhin sa isang pagtatagumpay na dilit iba ang mapalitan ng katawan mo isang araw na isang katawang maluwalhati. I have seen the God-given tasks with which the sons of men are to be occupied. So yung tinutukoy dito ng mga God-given tasks, yung everything na pinadadaan ng Diyos sa kanyang kapanahunan. He has made everything beautiful in its time. Amen? Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Ang King James Version, ginamit yung salitang, He has put the world in their hearts. Can you imagine that? Gaano kalaki ang mundo? Gaano kalaki ang sanlibutan para ilagay sa puso ng tao. Pero ang tinutukoy dito ni Haring Solomon, hallelujah, bilang tao, napupuno tayo ng maraming mga concerns sa ibabaw ng lupang ito. Hindi tayo nauubusan ng mga concerns para sa ating sarili. Dahil ang normal na kalagayan ng tao ay hanapin ang kanyang comfort, hanapin ang kanyang ikagiginhawa. At ang hindi mainam sa paghahanap na ginagawa ng tao, ginagawa niya ito sa sarili niyang paraan. At hindi sa paraan na ibig ng ating Panginoon.
Kaya nga kung ating babaybayin, isa-isa rito ang everything na tinutukoy ng Biblia na pinadaan ayon sa kapanahunan nito, mula sa verse 2, ang sabi rito, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. So, nasa panahon tayo ngayon ng pagmumorn, pagluluksa. A time to cast away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to gain and a time to lose. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. At ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 14 o sa verse 12, hallelujah, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives, and also that every man should eat and drink, enjoy the good of all his labor, sapagkat yan ay regalo ng Diyos. Hallelujah. So lahat ng mga pangyayari na yan, lahat ng tinutukoy na everything according to its season, walang best na pwedeng gawin ng tao, kundi i-enjoy mo na lang kung ano ang hinihingi ng pagkakataon sa iyong buhay. Pero yung pagkakataon na yan, ang Diyos pa rin ang may control. Hallelujah. At ang lahat ng mga bagay na ito ay ipinagkaloob ng Diyos para tayo ay sanayin. I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. Yung salitang to be occupied dyan ay para sanayin tayo sa lahat ng mga panahon na ito na dumarating sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Binasa rin natin ang verse 16 kanina. I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. Sa verse 18, I said in my heart, concerning the condition of the sons of men, God tests them that they may see that they themselves are like animals. So ito yung nakikita ni Solomon sa kanyang panahon. Ang tao ay parang tulad sa hayop na namamatay. Pero alam natin, yung ating nakita sa ating panahon, hindi nakita ni Solomon sa kanyang panahon. Dahil ngayon ba, pag nababasa natin ito, papayag kayo na mga anak ng Diyos ay tinutulad pa rin na gaya ng isang hayop na namamatay? Of course, hindi na. Because ang mga hayop na namamatay, walang resurrection na pinangako ang Diyos sa kanila. Pero ang mga anak ng Diyos, kayo na nagtataglay ng Espiritu Santo ngayon, merong pangakong resurrection. So paano ka pa matutulad sa isang hayop na namamatay? Binigyan tayo ng higit na unawa ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon. But let us take what King Solomon said here. God tests them. Hallelujah. So, yun yung hindi naaalis sa ating mga karanasan dito sa ibabaw ng lupa. Patuloy tayong sinusubok ng Diyos sa lahat ng mga karanasang ating nararanasan. Sa verse 20, all go to one place, all are from the dust, and all return to dust. Who knows the spirit of the sons of men which goes upward, and the spirit of the animal which goes down to the earth. So I perceive that nothing is better than that a man should rejoice in his own works, for that is his heritage. For who can bring him to see what will happen after him? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang ating magiging bukas, kung ano ang mga pangyayari sa darating na mga panahon. But there is one thing na ibig kong makita natin kung bakit nireview natin ang everything under each season. Lahat ng mga bagay sa verse 2 hanggang verse 8.
Lahat ng mga bagay na ating nabasa sa mga verses na yan ay merong ipinapakitang bagay at yun yung ating pag-uusapang paksa sa gabing ito. Dahil yung, just to take an example, no? A time to be born and a time to die. Yung panahon na merong ipinapanganak at yung panahon na yung ipinanganak ay humahantong sa kamatayan, bago siya humantong sa kamatayan, meron munang transition na nangyayari sa buhay niya. At yun yung ating pag-uusapan. Seasons of transition. A time to be born and a time to die. Ang pagitan ng mga bagay na ito ay walang iba kundi tinatawag na transition. At ang transition, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, kung ating itatranslate sa Tagalog, yan yung tinatawag na pagbabagong kalagayan o paglipat ng kalagayan. Yung paglipat ng kalagayan ng isang tao matapos siyang ipanganak at humahantong siya sa itinakda ng Diyos upang bawiin ang kanyang buhay, yun po yung transition ng buhay ng tao. At yan ay nangyayari sa ating lahat. The transition of the life of men, nangyayari yan every now and then sa buhay ng mga tao. Dahil yung tinatawag na transition, ito yung kalagayan mo noon at kung anong magiging kalagayan mo sa darating na panahon. Yan yung nasa kalagitnaan ng karanasan ng buhay ng tao. In other words, ang transition, mga kapatid, ito yung kalagayan, hallelujah, na ang tao ay minumove ng Diyos sa kanyang kasalukuyang buhay, sa kasalukuyang kalagayan niya, upang maranasan mo kung ano yung mga bagay na plano ng Diyos sa buhay mo. That is why mayroong tinatawag na transition. Ginagamit ng Diyos ang mga transition sa iba't ibang kapanahunan ng buhay ng tao, ng karanasan ng tao, upang ang mga tao ay makaunawa na may Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. Alam niyo, kahit naman ang mga music instruments, hindi po yan magpuproduce ng musika kung walang transition sa mga korda niyan, sa mga keys niyan. Ang mga nota niyan, kung hindi nakakaranas ng transition, ay walang maipuproduce na magandang musika. Di ba? Lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, ang mga sasakyan, hindi yan mapapakinabangan ng tao kung hindi yan dadaan sa mga transitional condition. Hindi yan naandar kung walang transition na nangyayari sa mga sasakyan. Kahit sa mga sports, anumang klase ng mga sports yan, mga kapatid, walang mangyayari, walang maipuproduce na mabuting bagay kung hindi dadaan ang lahat ng mga bagay na ito sa tinatawag na transition. So ang transition, it is not talking about your past or your future life. Ang transition, ito'y tumutukoy sa presenting kalagayan mo ngayon. At ang transition, mga kapatid, hindi ito stagnant. Ginagamit ng Diyos ang transition sa buhay ng tao upang pakilusin siya, pagalawin siya ayon sa plano ng Diyos. Dahil kahit man tayo ng mga mananampalataya, hindi tayo exempted sa isang kaisipan na gusto natin laging comfort. Kapag lagi na lang tayong komportable sa buhay, ako'y nangangamba na baka hindi na natin nararanasan ang mga gawa ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Kung lagi na lang comfort ang ating hinahanap, hallelujah, hindi natin maaabot ang bagay na naabot ng ating kapatid. That is why, hallelujah, ang transition ay nagkukos sa ating lahat para tayo ay pagalawin ng Diyos, pakilusin ayon sa kanyang kalooban. At yung mga transition na ito ay madalas nami-misunderstood ng mga tao, even ng mga mananampalataya. Kaya nga binasa natin kanina, ang Diyos ay naglagay ng eternity sa puso ng mga tao. Baka
kanilang maintindihan o madiskubre kung ano ang mga gawa na ginagawa ng Diyos mula pasimula hanggang katapusan. Kaya maraming mga tanong ang tao sa kanyang puso't isipan, bakit, ano, paano, ano nangyari, bakit si Kuya Hil kinuha, bakit sa pamamagitan ng karamdaman, bakit so and so and so and so, maraming mga question. Ang dahilan kung bakit ganun ang tao, dahil sadyang nilagay ng Diyos yung bagay na yon sa kanyang puso. Dahil ang Diyos din ang magpapaunawa sa atin sa takdang panahon. At dahil sa kalagayan na ito ng tao, madalas nabubview ng tao yung transition, yung pagpapalit ng kalagayan at kondisyon ng kanyang buhay na isang trahedya. Hindi madali ang transition, mga kapatid. Sa transition mo, mararanasan na ikaw ay magluksa, ikaw ay malumbay, malungkot, mapuno ng mga sakit, ng mga pains, ng hapdi. Diyan mo yan sa transition mararanasan. At yan ay gagamitin ng Diyos, ang kalagayan na yan ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay kilusin at ikaw ay palabasin sa comfort zone mo. Dahil hindi habang panahon, dapat kang magluksa. Hindi habang panahon, dapat kang mapuno ng luha. Hindi habang panahon ay lagi ka na lang, hallelujah, imagine ninyo ang tao na kung lagi na lang siyang galit, wala nang season ng pagpapatawad, wala nang season ng kapayapaan. Hindi mainam sa tao ang mabuhay sa isang kalagayan na hindi nakakaranas ng transition. That is why, hallelujah, ang transition sa buhay ng tao ay nami-misunderstood natin at iniisip natin na ito ay isang masamang karanasan, ito ay isang trahedya. Hallelujah. Kaya marami mga nagtatampo sa Diyos, di ba? Dahil hindi nila maintindihan bakit kailangang mawalay ang isang mahal sa buhay. Hindi nila maintindihan bakit may kamatayan pa. Maraming mga tao ang gustong magpatiwakal, kuhanin ang kanilang mga buhay kapag sila ay sobrang nahihirapan sa kanilang presenting kalagayan ng buhay, gusto nilang kunin ang kanilang kitilin ang kanilang sariling buhay. Na yan naman ang ayaw ng Diyos. Dahil lahat ng meron tayo ngayon, lalo na ang ating hininga, hiram lang po yan natin sa Diyos. Wala tayong maituturing sa ibabaw ng lupa na ating sarili. Lahat ay hiram lamang natin sa Diyos at dumarating ang panahon na ito'y babawiin niya rin. Na kung ang ating mga kaisipan ay nakakaunawa na maging ang ating hininga ng buhay ay pahiram lang sa atin ng Diyos, you will do the best you can para iserve yan para sa Panginoon. Dahil hindi yan natin pag-aari. Hiram lang natin yan. Kaya, let's do, by the grace of God, the best that we can do para bigyan ng kaluguran ng Panginoon sa bagay na Kanyang ipinahiram lamang sa atin. So lahat ng mga kasakunaan, lahat ng mga troubles, lahat ng mga trahedya na ito, hallelujah, pinapahintulot ng Panginoon. Kaya nga, binasa natin sa banal na kasulatan at nalalaman natin ang Diyos ang siyang nagpo-form ng liwanag and He creates darkness. Di ba? He makes peace. Siya ay gumagawa ng kapayapaan and He creates evil. Lahat ng ito, ang Diyos ang siyang nagpahintulot, ang siyang nag-design upang ang tao ay pakilusin at siya ay matutong lumabas sa kanyang comfort zone. Dahil hanggat ang tao ay nasa comfort zone niya, hindi niya mararanasan ang maraming mga dakilang gawa na pwede pang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi tayo maaring mabuhay na puro na lang komportable ang ating iniisip sa buhay. Hindi po yan mangyayari. The only comfort is after we have overcome all the tests that God has allowed sa maraming seasons na ito ng buhay ng tao.
Hallelujah. Kaya, kapag napakiramdam mo parang napoprostrate ka ngayon, or bigo ka sa buhay, or depressed ka ngayon, lahat po yan ang Diyos ang nagpahintulot. Kaya kung alam mo yan at na-realize mo yan, you will not question God. Kaya nga si Haring David, di ba? Nang siya ay magkaanak sa pagkakasala, anak kay Bathsheba, isa sa mga consequences ng kanyang kasalanan ay ipinanganak ang anak nila ni Bathsheba na mayroong karamdaman. Naalala ninyo sa 2 Samuel chapter 2, verse 18, nagdadalawang isip pa ang mga katulong ni Haring David, ang kanyang mga elders, nagdadalawang isip pa na ipagtapat sa mahal na hari na patay na ang kanilang anak o ang anak ni Haring David. So may karamdaman pa lang ang anak ni Haring David. We know na si Haring David ay nanalangin na, nag-ayuno, nakipag-usap siya, humiling siya at nakiusap siya sa Panginoon na ibalik ang buhay ng kanyang anak. Bagaman buhay pa, pero nasa agony ng karamdaman. He made his sacrifices. He took care of his child. Gano'n naman tayo, di ba, sa ating mga mahal sa buhay na may karamdaman? Lahat ng pagsasakripisyo na pwede natin gawin para maibsan yung sakit na nararamdaman ng mayroong sakit, gagawin natin. Lahat ng pag-aalaga, gagawin natin. Dahil kung hindi natin yan gagawin, lahat ng mga bagay na kapasyahan ng tao, lahat ng mga pagpili na ginagawa ng tao, we must be open-minded. Lahat ng yan ay mayroong kabayaran. Depende kung ano ang iyong itinanim, yun ang aanihin mo. Ang nagtanim sa Espiritu, aanis sa Espiritu. Ang nagtanim sa laman, aanis sa laman. That's the divine law of God sa lahat ng mga varieties of things na He allows to happen under the sun. It may not be this night, it may not be tomorrow or the next day or the next week or the next month or the next year, but it will always be paid off with consequences. That is the reality and the truth that we cannot avoid. We cannot surpass. Hallelujah. Lahat ng mga pagpapasya natin ay, sabi pa ng mga taga-sanlibutan, kakarguhin mo yan. That is why may mga eksena tayong nalalaman, nababalitaan, kapag ka merong namamatay, merong mahal sa buhay na kinukuha, nailibing na't lahat-lahat ay nagluluksa pa rin, laging lumuluha, nalulumbay. Bakit? Sana ginawa ko yung ganito. Sana pinainom ko na lang siya ng ganito. There are so many regrets. Why? Sabi pa ng mga marites, mga biro ng marites. Let me just share it to you. Sabi ng mga biro ng marites, kapag merong mga lamay at merong humahagol-gol sa pag-iyak dahil sa namatayan, sabi nila, maaring dahil maraming pagkukulang yung taong yan dun sa namatay. Maaring yung taong yan hagulgol ng nag-hysterical sa kakaiyak dahil sa kamatayan ng kanyang mahal sa buhay dahil may mga atraso pala siya. At hindi niya na-make up, hindi niya na nagawa yung mga bagay na pwede pa sana siya makabawi habang nabubuhay pa yung taong yun. And now, he's full of more regrets. Kaya, di ba, mga young people, hanggat buhay ang ating mga magulang, show your love to your parents. At ang ating mga magulang sa Panginoon ay walang ibang ninanasa kundi lumakad tayo sa katwiran ng salita ng ating Panginoon. Dahil kung meron mang may papamana talaga sa atin ay walang iba kundi ang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. At kung ang ating mga magulang ay mga mananampalataya, without faith, they will not be pleased to us being their children. O ibang bagay yung narating mo na yung pangarap mo, naging engineer ka na, naging architect ka na, naging teacher ka na, masaya sa pakiramdam po yan ng mga magulang. Pero ang isang mananampalatayang magulang, wala nang hihigit na pangarapin niya ang kanyang mga anak ay lumalakad sa katwiran ng Diyos.
Let's face the reality. Yan talaga ang character ng mga new birth experience ng mga magulang. Kaya nga nung, hallelujah, nangliligaw pa lang ako sa ating kapatid Sister Grace, sabi ko sa tatay niya, wala po akong maipapangakong yaman sa inyong anak, kundi kung ano ang minana ko sa aking mga magulang, ang pananampalataya, yun po ang aking maipapangako sa inyo. Ang mabuhay kami sa pananampalataya. Bagaman, hindi pa mananampalataya ang aking biyanan, pero God is giving you boldness to be as real as the truth of the Word of God. Amen? Hallelujah. Meron pang mga real experiences. Ito totoo tong karanasan, no? Mga taong humahagulgol during libing, iyak ng iyak sa kabaong ng kanilang mahal sa buhay. Wala na makasingit. Yung iba hindi na makatingin doon sa labi nung namatay. Dahil ang daming umiiyak, iyak. Tapos biglang may dumating. Hoy, tumabi ka riyan kasi yung patay baka hindi makahinga. Di ba? Mga pagbibiro sa araw ng mga paglibing. Hallelujah. At yun lang ang kayang gawin ng tao. Dahil hindi nila naintindihan kung anong kalooban ng Diyos. But we have heard a very wonderful preaching of the Word of God nung nakaraan pang Sunday, kung papaanong ang kamatayan ay naging pakinabang ng mga anak ng Diyos na nakaranas ng muling pagkabuhay. At ang mga transition na ito, hallelujah, of course, kahit ang ating kapatid si Ate May, alam ko yung kanyang damdamin, dahil kami rin ay wala na rin mga magulang, so nadaanan namin ang ganong damdamin. Ating mahal na pastor ay gayon din sa mga wala na rin mga mahal sa buhay rito, di ba? Yung mga namatayan. Alam niyo yung damdamin ngayon ng ating kapatid, so you know how to comfort her. Not with blah, 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 but with the Word of God, by the Word of God. Kasi wala namang ibang bagay na pwedeng makapag-comfort sa atin, kundi talaga yung salita ng ating Panginoon. That is why naintindihan natin, ano mga frustrations at mga troubles na pinapahintulot ng Panginoon sa transition na yan. Bakit si Brother Hill ay kinuha na ng ating Panginoon na may kasamang pain yan sa mahal sa buhay, ay natututunan nating idulog sa panalangin, kausapin ang Panginoon kagaya ng ginawa ni Haring David, di ba? Sa kabila ng ang kanyang mga elders ay hindi kayang ipagtapat na namatay na yung kanyang anak, and yet nagawa ni Haring David na idulog sa Panginoon ang buhay ng kanyang anak, magsakripisyo at alagaan ang kanyang anak. Hallelujah! Pero yan pa rin ang pagpapasya ng Panginoon, kinuha pa rin yung bata. At wala tayong magagawa rin doon, kundi magpasalamat na lamang sa Panginoon. Basahin natin ang ilang bahagi ng karanasan ni Haring David sa 2 Samuel chapter 12. Matapos na, so this is the transition in the life of King David sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang mamatay ang kanyang anak, ang sabi rito sa verse 18, laktaw na lang natin dito sa verse 19. When David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore, David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. So nang malaman at makumpirma ni Haring David na patay na ang kanyang anak, sabi rito sa verse 20, siya'y bumangon at naligo, nagpabango, nagbihis, at siya ay pumunta sa bahay ng Diyos para magsamba. Sa ating kapatid, Sister May, ngayon nawala na si Brother Hill, ganun din ang gagawin natin, katulad ng ginawa ni Haring David. Wala na tayong magagawa, binawi na ng Panginoon ng buhay, at si Brother Hill ay nasa isang mas mabuting kalagayan na kaysa sa atin. He was promoted into glory by the grace of the Lord. Pero samantalang tayo, dadaan pa tayo sa maraming mga pagsubok ng ating pananampalatayang tinanggap. So ganun ang ginawa ni Haring David, siya'y bumangon, hallelujah, and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and worshipped. So
So sa pagkawala ng anumang mga bagay, mahal sa buhay, magsamba ka sa Panginoon. Kung nalugi yung negosyo mo, nawalan ka ng trabaho, matuto kang magsamba sa Panginoon. Huwag mong ipakita na ikaw ay luging-lugi. Huwag mong ipakita na ikaw ay bagsak na bagsak dahil sa pagkawala ng mga bagay na iningatan mo noon. Pero pinahintulot ng Diyos ang transition, and the transition is so painful, you have to lose all these things. Ang gawin mo, iayos mo yung sarili mo at magsamba ka sa Panginoon. Amen? Dahil hindi po imposible na ngayon masagana ka, bukas ipapahintulot ng Diyos na maghirap ka. Hindi po yan imposible mangyari. Dahil nasa kamay ng Diyos ang pagpapasya kung anong magiging tayo sa darating na bukas. Meron namang sobrang yumayaman, pero ang puso ay puno ng mga kapighatian. Punong-puno ng mga pag-aalala. And I could not imagine a life full of anxieties and many troubles. Ang hirap ng ganong buhay. Pero sino dito? Ang mga simple ang buhay pero mapayapa ang puso na naglilingkod sa Panginoon. Wala pong kapalit yan. Walang katumbas yan. Habang ang iba ay nagagalit dahil ipinanganak na mahirap, pinanganak na may kapansanan, pero meron dito mga hinirang na anuman ang pinahintulot ng Diyos nang ikaw ay lumitaw sa ibabaw ng lupa, kaya ikaw ay mahirap o mayaman nang ikaw ay lumitaw, natuto kang magpasalamat sa Panginoon na sa anumang bagay na ipinagkakaloob niya ay kontento ka. Ibig sabihin, anuman ang pinapahintulot ng Diyos sa iyo ngayon ay ipinagpapasalamat mo sa Kanya at ito'y nakikita sa buhay mo. So he arose, he washed himself, he anointed himself, he changed his apparel, he came to the house of the Lord and worshipped. Then he came to his own house. Of course, hindi naman mananatili dito sa loob ng ating church. Si Ate May, uuwi talaga siya sa kanyang tahanan. Si David, ganun din ang kanyang ginawa. He came to his own house, and when he required, they set bread before him and he did eat. So pagkatapos siyang umuwi ay humingi siya ng pagkain. Di ba? Kumain ka. At ipakita mo na ikaw ay merong Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Then said his servants unto him, what thing is this that you have done? You did fast and weep for the child while it was alive. But when the child was dead, you did rise and eat bread. So hindi maintindihan ng kanyang mga servants. Nag-ayuno ka na nag-ayuno ng buhay pa yung anak mo. Dapat ginawa mo yung kumain, ginawa mo yung mag-enjoy nung buhay pa yung anak mo. Bakit nung buhay pa yung anak mo, ayuno ka ng ayuno, wala ka ng time sa anak mo? Hallelujah. May mga bagay na it doesn't make sense sa ibang tao, pero ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. It truly makes sense to your Creator. Dahil ikaw ang nakakaalam ng iyong pangangailangan sa harapan ng Diyos. And God has the power to provide what you need. But when the child was dead, you did rise and eat bread. Hindi maintindihan. Kung kailan wala na yung anak mo, saka ka bumangon at kumain. At ang sabi ni Haring David, while the child was yet alive, I fasted and wept. Anong dahilan? Hindi nila alam na nanalangin si Haring David para ibalik ang buhay ng kanyang anak. And that's what we did para sa ating kapatid, Brother Hill. We have prayed for so many services. Hallelujah, na siya'y divinely pagalingin ng Panginoon, pero wala tayong magagawa kung yun ang itinakda ng Diyos. Yun na yun talaga. At ang ating gagawin ay magpasalamat sa buhay na Diyos sapagkat ang kamatayang naranasan ng ating kapatid, yan ay pagtatagumpay sa presensya ng ating Panginoon. For I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? But now he is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. See? Anong gagawin ko? Patay na ang aking anak. Mag-aayuno pa ba ako? Yung pag-aayuno ko ay maibabalik pa kaya siya? Ang pwede na lang mangyari ay sumunod ako sa kanya. Tama o hindi?
Yun na lang talaga mangyayari. And one day, hallelujah, muli nating makikita ang ating kapatid. Muli nating mayayakap si Brother Hill. Dahil yan ang itinakda ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang transition na ito na naranasan ni Haring David na naging bagay na malabo sa mga tao sa kanyang paligid, hindi maintindihan kung anong mga pinagagawa ni Haring David sa mga panahon na yon na siya ay nasa agony, nasa troubles. It really doesn't make sense sa mga tao sa kanyang paligid. Pero dahil siya ay may Diyos na kumikilos sa kanyang buhay, nalalaman niya kung ano ang kanyang ginagawa. In those times, nakikipag-usap siya sa Diyos na may alam ng kanyang darating na bukas. Hallelujah. Lahat ng mga trahedya sa buhay ni Haring David, nirespect niya na ito ay pinahintulot ng Diyos upang makita niya ang higit na mabuting plano at gawa ng ating Panginoon. That is the reason why nang mahusto ang karanasan ni Haring David, hindi niya pwedeng spend ang buong buhay niya sa pagluha, pag-iyak, sa pagluluksa, sa pagrereklamo. Dahil yung trahedya na yon ay naintindihan niya, isang transisyon sa buhay na isang mananampalataya na kailangan niyang pagdaanan. At kailangan natin pagtagumpayan. Yung transition ang magbubunsod sa iyo para gawin ang kalooban ng Diyos. At alam ninyo, kahit ang kamatayan, mga kapatid, as we have heard sa nakalipas na pangaral, death, instead na ito ay maging parang kaaway mo, bilang isang mananampalataya na nakaranas ng new birth experience, death becomes an accomplishment of every born-again sons and daughters of God. Ang kamatayan ng ating kapatid Brother Hill ay isang achievement. He has run, he has finished the race, he has fought a good fight. Nakita natin ang kanyang pagpapagal, pagsasakripisyo. Hindi siya nabuhay sa kanyang sarili, but he lived for others. At yan yung buhay na makikita natin sa mga pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi siya nabubuhay para lang sa kanyang sarili. As Jesus Christ has lived and died, not for Himself, but for us na mga makasalanan. Hallelujah. So that is an accomplishment. Pero ang iba, na walang nalalaman sa kalooban ng Diyos, iisipin nila ang kamatayan, ito na ang wakas ng lahat, ito na ang katapusan. Pero sa mga mananampalataya na nakakaalam ng kalooban ng Diyos, ang kamatayan, ito ay isang transition lamang upang harapin ang isang panibagong paggawa ng ating Panginoon. Kaya nga, sa kamatayan, depende kung ano ang kalagayan mo ngayon sa presensya ng ating Panginoon, diyan pa lang magsisimula kung ang buhay mo ay lalong mapapaganda o lalong magiging masama. Naintindihan po ba natin? Sabi sa Ezekiel chapter 33, walang kaluguran ang Diyos sa kamatayan ng mga masasama. Naintindihan po ba natin kung bakit? Dahil walang mabuti na makapasok, walang mabuti sa kamatayan na pumasok sa Garden of Eden na naging dahilan kung bakit ang buhay na walang hanggan ay hindi naging available sa mga panahon na yon. Pero salamat sa ikalawang Adan, nag-introduce siya ng isang napakainam na bagay upang yung kamatayan na kinatatakutan ng mga tao sa ibabaw ng lupang ito ay maging blessing at isang great achievement sa mga mananampalataya because ang kamatayan ay nagsilbing pintuan para tayo ay makapasok sa isang napakagandang kalagayan sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang isang tao sa kamatayan, diyan magpapasimula ang isang transition ng karanasan at kalagayan ng kaluluwa kung mapapabuti o hindi. Kung ikaw ay isang matuwid at pinagpasyahan ng Panginoon na kuhanin ang iyong buhay, of course, hindi liko ang Diyos para ikaw ay mapasa impyerno. Pero kung ikaw, sa kabila ng naririnig mo ang kalooban ng Diyos, ibinabahagi sa iyo pero hindi mo binigyan ng pansin, of course, ang iyong mga aksyon, ng lahat ng mga pagpapasya mo sa buhay ay magiging konklusyon kung ano ang magiging kalagayan ng iyong kaluluwa pagka ikaw ay kinuha na ng Panginoon. Kagaya na nabanggit ko kanina,
That's the reason kung bakit marami sa ibabaw ng lupang ito mga tao, iniisip nila sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang sama ng panahon, ay kitilin na lang ang kanilang buhay. Wakasan ang kanilang buhay para makaiwas sila sa mga paghihirap sa buhay dito sa ibabaw ng lupa. But hindi mo pwedeng wakasan ang buhay mo dahil ang Diyos ang nagmamay-ari ng iyong buhay. Kung meron mang babawi ng buhay mo ay walang iba kundi ang nagmamay-ari nito na walang iba kundi ang ating banal na Diyos. Kung kaya't ang iniisip mo na magpatiwakal na lang o ng sino mang tao na nasa ganitong kalagayan na wakasan na lang ang kanyang buhay para matapos na ang kanyang hirap ay magbubunsod pa para lalong mahirapan ang kanyang kaluluwa sa kabilang dimension. Hallelujah! At yan ang bagay na hindi nagagawin ng anak ng Diyos. Dahil alam niya ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kahit ang pagiging bago nilalang kay Kristo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? If any man be in Christ, he is a new creature. Sino rito ang mga bago nang nilalang kay Kristo? All things are passed away, behold, all things are become new. Kung tayo ay mga bagong nilalang na kay Kristo, mga kapatid, nakakaranas din tayo ng tinatawag na kamatayan. Ang pagiging new creature, hallelujah, ay nagre-require din ng kamatayan. You have to die from your old self to become a new creature of God through Jesus Christ. That is the reason why lahat ng mga natutunan na kasalanan, ang nananalaytay na maruming, hallelujah, attributes, traits dito sa dugo ng sangkatauhan, lahat ng ito ay kinakailangang maisuko sa Panginoon upang ang tunay na buhay bilang born again child of God ay maranasan mo sa buhay mo dito sa ibabaw ng lupa habang ikaw ay may hininga pa. Pero hindi mo mararanasan ang born again experience kung hindi ka willing mamatay sa luma mong pagkatao. You have to die para yung bagong buhay ang siyang mag-manifest sa buhay mo ngayon. So lahat ng mga transition na ito, hallelujah, mahapdi, masakit, may kasamang mga pagluluksa, kalumbayan. You might be thinking na ito ay isang malaking trahedya, malaking sakuna sa buhay mo. Pero huwag kang mag-alala, kontrolado ng Panginoon yung mga transition na ito. Kaya nga, yan yung dahilan kung bakit sa silong ng langit ay may mga panapanahon at sa lahat ng mga panapanahon na yan ay merong purpose ang Diyos. Kinakailangan mong mag-abide sa purpose ng Panginoon. Kung malabo sa iyo, huwag mong isumpat, huwag kang magtampo sa Diyos. Gawin mo kung anong ginawa ni Haring David na siya'y nanalangin at humingi ng pabor sa ating Panginoon. And imagine kahit ang ating Panginoong Jesus sa John chapter 19, nang siya ay, hallelujah, napipinto na, nasa panahon na siya ay i-crucify, sa verse 38 ay atin lamang pong basahin. John chapter 19. So we might be thinking na ito'y trahedya sa buhay ng ating Panginoong Jesus, pero kung hindi ito ipapahintulot ng kanyang ama ay wala tayo ngayong pag-asa. Naintindihan po ba natin? Sa verse 38, after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. Kilala niyo si Joseph ng Arimathea? So, wala tayong gaanong account na mababasa tungkol kay Joseph ng Arimathea, pero nang si Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, yun ay transition sa kanyang buhay. Ang krus ng Kalbaryo, hallelujah, ay naging daan para ang Kristo ay dalhin mula sa buhay patungo sa kamatayan. From life unto death. At nang mamatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, alam natin na hindi siya pinatay ng krus, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, nang siya ay nasa agony, naghihingalo, Father, I commend my spirit unto you. So hindi pinatay ng krus ang ating Panginoong Jesus.
Hallelujah! Pero siya ay kusang nagbigay ng kanyang buhay, kung kaya't narito ngayon tayo, nagtaglay ng buhay na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So si Joseph ng Arimatea, hallelujah, isa siya sa mga disciple ng ating Panginoon, sekretong disciple. Katulad ni Nicodemus. Kilala niyo si Nicodemus, di ba, sa John chapter 3? Bumisita siya sa Panginoon sa kinagabihan dahil natatakot siya na baka malaman ng buong Sanhedrin, hallelujah, na siya'y bumibisita sa ating Panginoon. Mga panahon na sinisekreto nila ang kanilang identity, that they are truly identified by Jesus Christ, pero pasekreto lang. Ayaw po lang mga Kristiyano rito na mga pasikreto tayo ng tunay nating identity kay Kristo Jesus. Lalo na mga young people, di ba? Baka mamaya kapag kayo'y tinatanong ay hindi ninyo ipinagtatapat na kayo ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. That's why nakukompromise ang Word of God, nakukompromise ang kalooban ng Diyos sapagkat we are secretly doing our being disciple of Jesus Christ. Wag naman mangyari mga kabataan at sa sino man sa atin dito, wag natin ilihim kung sino tayo sa ibabaw ng lupang ito by grace of God. So, si Joseph ng Arimatea at si Nicodemus, mababasa natin mula sa verse 38 hanggang verse 41 or verse 40 kung papaanong sila yung ginamit ng Panginoon upang, hallelujah, ang ating Panginoon ay mabigyan ng magandang libing. Isang decente, isang honorable na libing. Imagine, hallelujah, sa panahon ng ating Panginoon ay nasa condemnation sa ilalim ng kamay ng Roman Empire. Yung 12 disciple, nabawasan na nga ng isa. Lahat sila ay nagtago at kanilang itinanggi, kanilang nirefuse na sila ay identified sa ating Panginoon. Tama po ba? Sa panahon na si Jesus Christ ay nasa matinding crisis because of the capital punishment, Roman capital punishment, yung crucifixion kasi sa krus, mga kapatid, yan ay ginagawad lamang sa mga kriminal sa panahon na kinabuhayan ng ating Panginoon. Ang pagpako sa krus ay iginagawad lang sa mga sobrang masasamang tao sa panahon na yon. At matindi po ang parusa na yan na ginagawa ng Roman Empire sa lahat ng mga kriminal sa kanilang panahon na ginawa nila sa ating Panginoon. At ang crucifixion, mga kapatid, ay nagsisilbing kalaban ng katawan ng kinukrucify. And just imagine, ibinibitin ka sa wooden cross at tapos ay ipapako ka. Yung gravity, pati yung krus, ay nagiging kalaban ng iyong katawan dahil habang nakabitin ka, just try to imagine kung gaano katinding hirap ang mararanasan ng katawan ng nakabitin. At ito yung pagpaparusa na ginagawa ng mga Romano sa panahon na yan. Hallelujah! Para talagang pahirapan hanggang mamatay, unti-unting patayin ang mga makasalanan sa panahon na yan. Mararamdaman mo yung transition ng hirap, yung transition ng bigat, yung transition ng kamatayan. Mararamdaman ng isang nakabitin sa krus. Na habang nakabitin ka, nakapako ka sa krus, hallelujah, binabata ka ng gravity pa ibaba, pero ang katawan mo ay gustong makasurvive, gustong makaligtas, pero paano pa magagawa ng katawan yun? Ang tendency ng katawan ay talagang mamatay. Hallelujah. Kaya nga, tinutusok ng mga Roman soldiers sa tagiliran, they're breaking the leg ng mga nakapako dahil ang layunin talaga ng krus ay para patayin ng walang awa ang mga ipinapako sa krus. And imagine that, yan ang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero tiniis niya ang lahat ng yun dahil nakita niya ang ating mga pangailangan. He lived not by His own, but He lived for us. Hallelujah. He has served His life para sa kaligtasan nating lahat. Sa panahon ng ating Panginoon ay nasa crisis na yun, doon napatunayan kung sino ang tunay na mga nagmamahal sa Kanya.
kung papaano ang mga alagad, hallelujah, direktang naturuan ng Panginoon, kasama ng Panginoon sa mga paglalakbay, sa mga paghayo, habang hinahabol ng kamatayan ng ating Panginoon. Ilang beses nalagay sa bingit ng kamatayan ng ating Panginoon, pero hindi siya mamatay-matay. Yung ating kapatid, ilang beses na yan, namuntik-muntikan na mamatay, pero pag hindi pa talaga itinakda ng Diyos, hindi talaga mag-work out ang kamatayan sa katawan ng tao. When Jesus commended His Spirit, hallelujah, to His Father, He wasn't killed by the cross, but it is because His Spirit has left that body. Kaya, ang mga anak ng Diyos, hallelujah, inalis na ang pagkatakot sa kamatayan dahil hindi karamdaman ang pumatay kay Brother Hill. Naintindihan ninyo? Hindi hirap ang pumatay kay Brother Hill. Hindi matinding disease ang pumatay kay Brother Hill. It's just that dumating ang panahon na iniwan na ng Espiritu ng ating kapatid ang kanyang katawan. Dahil tayo'y na kay Kristo na, ang kamatayan ay magiging isang achievement na lamang. Hallelujah. At sa panahon na ito, hallelujah, habang ang mga alagad ay nagkanya-kanya ng kanilang mga pagtakas, natatakot din sila na madamay sila sa judgment, sa sentensya na ibinigay ng Roman Empire sa ating Panginoong Jesus. Kanya-kanya sila. Nagkulasan sa panahon na nasa trial ang ating Panginoon. Pero yung dalawang ito na si Joseph ng Arimathea at si Nicodemus, kung papaanong sa panahon na wala pang, na ang ating Panginoon na hindi pa under trial, sila yung nagtatago, sila yung pasekretong disciple ng ating Panginoon, pero nang nasa crisis na ang ating Panginoon, sila yung lumabas at naghayag ng kanilang sarili na mga disipulo pala sila ng ating Panginoon at hindi sila natakot. Sa mga panahon na ang ating Panginoon ay nangangailangan ng tulong ng mga nagsasabing nagmamahal sa Kanya. Do we love the Lord? If you love the Lord, you ought to love your brethren. No matter what the condition is. Sapagkat lahat ng mga bagay na nangyayari, mabuti o hindi mabuti, ay hindi maaring hindi ang Diyos ang nagpahintulot. Hallelujah. So anong ginawa ni Joseph ng Arimathea? Kung babasahin natin ang Matthew chapter 27 mula verse 60, ang pinaglibingan ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung libingan na pag-aari ni Joseph ng Arimathea. So can you imagine, kung wala yung dalawang ito, paano ng ating Panginoon maililibing ng maayos? Lahat na ay nagsitakas na. Nagkanya-kanya na sila ng pagliligtas ng kanilang sarili sa harapan ni Pilato. Pero salamat, ang Panginoon ay hindi mauubusan ng kanyang mga saksi. Sa panahon na kailangan, binibigyan kanya ng tapang at lakas ng loob para harapin kung anong pinapahintulot ng Panginoon. Kaya sa Matthew chapter 27, nandito yung detalye, naganap ang prophecy ni Prophet Isaiah tungkol sa ating Panginoon na siya ay ililibing sa isang mamahaling libingan. Dahil sa panahon na ito ng mga Hudyo, we know na si Jesus ay inilibing sa isang libingan na inukit na bato. Pinagandang bato na merong takip na bato, hallelujah, at doon inilibing ang ating Panginoong Jesus. Yun ay pag-aari ni Joseph ng Arimathea dito sa verse 60. Ang sabi rito sa verse 59 muna, when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in a new tomb which he had hewn out of the rock. So yung nicho, yung libingan na pinaglibingan sa ating Panginoong Jesus, hallelujah, ay bagong nicho. Ang word na nyo dito ay mayroong katumbas na Greek word na ang kahulugan ay anews. So not necessarily bagong-bago, pero ang sabi ng banal na kasulatan, wala pang naililibing sa libingan na ito. Ang ating Panginoon pa lang ang siyang ililibing sa libingan na yan. At sa panahon na ito, sa kustumbre ng mga Hudyo, alam niyo mga kapatid, kapag mahirap lang ang Hudyo, walang ganitong klaseng libingan na bato. Yari sa bato. Hallelujah. At usually, ang isang libingan
Paulit-ulit lang yan ginagamit ng mga kaanak. Kung sino yung susunod na mamamatay, gagamitin at gagamitin lang yan paulit-ulit. Pero what a great work of God na nang ang ating Panginoon ay mamatay, ay nakita natin na lahat ay nakahanda na. Kaya nga, nang nagsishare ang ating kapatid si Sister Mai, na naging smooth ang lahat ng pagbawi ng buhay ng ating kapatid, imagine, ipinagamit kay Brother Hill yung, Sister Mai, St. Peter plan ng kanyang kamag-anak. Hindi yan mangyayari liban ang Diyos na nagpahintulot. Nakita ng Diyos ang pagpapagal ng ating kapatid sa panahon na siya'y nabubuhay pa, ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa gawain ng Panginoon. Kaya yun ay naging reward ng ating kapatid at nagkaroon siya ng maayos na burol ngayon. Sino mag-iisip, di ba? Ito'y biyaya ng Diyos. Laging ang Diyos ay merong itinatapat, itinutumbas na mga dakilang bagay sa mga panahon na para bagang walang-wala na tayo. At naalala ko ang karanasan ng ating Panginoon, wala namang naghanda ng libingan niya, kundi ang Diyos din ang nagplano sa lahat ng mga bagay na mangyayari. Transition of the life of Jesus from life into death. Ang Diyos na ang naghanda. Ang kanyang Ama sa langit na ang naghanda. Hallelujah. At natupad ang kasulatan na inilibing talaga ang Panginoon sa isang hindi simpleng libingan, kundi libingang pag-aari ng isang mayaman na Hudyo. Hallelujah. So gawa siya sa bato, he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. Pero alam ninyo mga kapatid, nang ang ating Panginoon ay mahimlay na sa libingang bato na yon, so isinara na nila yung libingan, ang Diyos ang humipo kay Joseph na ipagamit ang kanyang paglilibingan niya dapat yun eh. Di ba, Timay? Paglilibingan dapat ni Joseph yung batong libingan na yun, pero ipinagamit niya sa Panginoon. Imagine, ang panahon ay very critical, malapit na ang Sabat, at ang Panginoon ay namatay sa oras ng 3:00 ng hapon. Very critical. Usually, yung mga ipinapako sa krus ay hinahayaan na lang yun. Mapalad ka na lang kung mailibing ka pa. Pero salamat, ang ating Panginoon ay nagkaroon ng isang magandang libing dahil yung mga pasekretong disciple niya ng mga panahon na siya ay humahayo, ay binigyan ng tapang ng Diyos sa harapan ni Pilato para hingin ang labi ng ating Panginoon. And we know, ang ating Panginoon, ang kanyang katawan ay hindi nag-suffer ng kabulukan. Hindi, his leg wasn't broken by the Roman soldiers dahil bago pa, hallelujah, dumating yung pagkakataon na yon, ay umalis na ang Espiritu ng Panginoon sa katawan na yon. Hallelujah. Kaya hindi na nagawang baliin pa ng mga Roman soldiers ang hita ng ating Panginoon. So purihin ang ating Panginoon sa kanyang mga dakilang gawa. Nang matapos na mailibing ang ating Panginoon, hindi talaga tumitigil ang kaaway. Sa verse 62, on the next day which followed the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together to Pilate. So can you imagine that? Nailibing na't lahat ang ating Panginoon. Naririto yung mga galit na galit sa Panginoon. Yung mga chief priests, yung mga Pharisees, nag-ipon-ipon sila sa harapan ni Pilato. Saying, "Sir, we remember while he was still alive, how that the deceiver said," tinawag pang mandaraya ang Panginoon. Tinawag pang deceiver ang Panginoon. Ang sabi ng deceiver daw, after 3 days, I will rise. So sa harapan ni Pilato, sinigurado nila, dahil ang konsepto ng mga taong ito, na mga Pariseo at yung mga chief priests, mga Hudyo sa panahon na yan, ang konsepto nila, na sa ikatlong araw ay babangon ng ating Panginoon, ang konsepto nila sa sinabi ng Panginoon ay baka nakawin ng mga alagad ang katawan ng ating Panginoon at dalhin kung saan. Without knowing, hallelujah, na ang sinabi ng Panginoon na after 3 days ay babangon siyang muli, He's talking about His resurrection. That is why, sa verse 64, "Therefore command that the tomb be made secure until the 3rd day." Inutusan ng mga Pariseo at ng mga chief priests na bantayan ng 3 araw ang libingan ng ating Panginoon para masigurado na patay na talaga ang ating Panginoon at wala ng buhay. Pero wala na silang magagawa, mga kapatid.
Kung meron mang muling mabubuhay sa libingan na yon, ay garantisadong ang ating Panginoong Hesus yon. Dahil wala pang nailibing sa libingan na yon. Siya lang ang unang gagamit. Hallelujah. Therefore, command that the tomb be made secure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away. And say to the people, he has risen from the dead. So you see, ang mga chief priests at mga Pariseo ay gayon na lamang ang kanilang mga masamang pag-iisip na ininterpret nila ang sinabi ng Panginoon na sa ikatlong araw ay babangon siya. Ininterpret nila na may magnanakaw ng katawan ng ating Panginoon. Kaya talagang sinugurado ng mga galit sa Panginoon na siya'y patay na talaga. And say to the people, he has risen from the dead. So itong mga taong ito ay makikita natin na hindi talaga sila sumampalataya sa resurrection. Hindi sila naniniwala ng ating Panginoon ay muling mabubuhay. So the last deception will be worse than the first. At ang sabi ni Pilato sa kanila, you have a guard, go your way. So yung tinutukoy dito na guard, mga kapatid, usually yan ay grupo ng mga Roman soldiers na binubuo ng 4 na mga soldiers. At kapag ginagamit ang salitang guard or watch dito, shifting ang trabaho niyan. So sa loob ng every 3 hours, nagpapalit ng mga bantay sa libingan. So ganun nila sinigurado na walang makakanakaw ng katawan ng Panginoon, walang makakapasok sa libingan, talagang sinecure nila na patay na talaga ang ating Panginoon. Pilate said to them, you have a guard, go your way. Make it as secure as you know how. So, talagang sinigurado nila at sa proseso na ginagawa ng Roman soldiers, muli nilang binubuksan ang mga libingan at ini-inspeksyon nila na talagang nakahimlay doon yung makasalanan na namatay. At pagkatapos na kanilang masecure, hallelujah, ay sinelyuhan nila ang libingan ng ating Panginoon para sigurado talaga patay kung patay talaga. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. So you see, silyadong-silyado ang libingan ng ating Panginoon. At ganun ang ginagawa ng kaaway sa atin sa mga pagkakataon na tayo pinapahintulot, minumove, kinikilos ng Diyos sa mga transition ng ating mga buhay, mga kapatid. Anong ginagawa ng kaaway? Sinisigurado talagang mahihirapan ka. Gawain ng kaaway ang pahirapan ng mga anak ng Diyos. Gawain ng kaaway ang siguraduhin ikaw ay hindi na makakaginhawa sa iyong karanasan sa buhay na ito. Pero huwag kang mag-alala, ang Panginoon ay hindi papayag para ikaw ay galawin ng kaaway. Kaya no wonder, pati yung katawan ni Moises ay pinag-agawan ni Satanas at saka ni Miguel. Hallelujah. Dahil ang kaaway wala nang ginawa kundi isipin ang masama laban sa mga anak ng Diyos. Pero tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, let us live according to the life of the Lord Jesus Christ. Without a shadow of doubt, ang mga transition sa buhay na ito ay ating idulog sa pasasalamat sa ating Panginoong Hesus dahil walang bagay na nagkataon lamang na nararanasan natin sa ibabaw ng lupang ito. So lahat ng mga transition sa buhay ng bawat isa sa atin, gaano man ito kahirap, matutunan natin na ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng mga bagay at makikita natin ang Diyos ang naghahanda kung anong mga pangailangan natin. Amen? Hindi niya tayo pababayaan sa anumang mga pagkakataon, sa anumang mga kalagayan sa buhay. Gaano man ang kaaway gumawa ng maraming mga pagpapahirap sa atin, galawin niya na ang ating mga pinagkakakitaan, ang lahat ng mga ikinagiginhawa natin ngayon, pero wag kang mawawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon dahil yan ay paghahatid lamang sa iyo sa higit na mabuting kalagayan ayon sa kalooban ng Diyos. See? Sabi sa Acts chapter 2, sa ating pagtatapos, hallelujah, sa verse 23, sabi rito sa verse 23, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Tinutukoy ang ating Panginoong Jesus. So you see,
Yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito ay hindi kapasyahan ng tao, kundi ito'y kapasyahan ng ating banal na Diyos para sa ating lahat. Whom God raised up, having loosed the pains of death. So inalis na ang tibo ng kamatayan, inalis na ang hapdi, ang sakit ng kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Because it was not possible that He should be held by it. Amen? Hindi posible na manatili sa libingan ang ating Panginoong Jesus at si Brother Hill. Hindi imposible. Hallelujah. It is not, ang sabi rito, it is not possible that he should be held by it. Hindi mananatiling nasa ganyang kalagayan ng katawan ng ating kapatid. Isang araw, mangyayari kung ano ang resurrection na naganap sa ating Panginoong Jesus, sapagkat ang ating kapatid ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Kung ano ang naranasan ng ulo, yun ang karanasan ng katawan. Kung kaya't, hallelujah, ang mga hapdi na kaakibat ng pagkawalay ng mga mahal natin sa buhay ay isang bagay na katuparan ng mga matatamis na pangako ng ating Panginoon. It was not possible that he should be held by it, for David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for He is at my right hand, that I may not be shaken. Can you say amen? Sa mga panahon ng mga sakuna, sa mga panahon na tayo ay humaharap sa maraming mga iba't ibang transition na ito ng ating buhay, tignan mo lang siya na napako sa krus ng Kalbaryo. Look at Him who was crucified at the cross of Calvary, upang ikaw ay huwag magalaw ng mga gawa ng kaaway. Amen? Ibig mo bang maging mapagtagumpay? Don't put away your eyes from the works of the Lord Jesus Christ. Manatili ka sa gawa ng ating Panginoon. Therefore, my heart rejoiced and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. Amen? Malungkot man dahil hindi na natin muling makakausap at makikita ang mga masayang ngiti ng ating kapatid, pero hallelujah, lahat ng mga kalumbayan na yan ay minemend ng ating Panginoon whenever na siya ang ating binibigyan ng pansin at pinapasalamatan sa lahat ng mga pangyayaring ito. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Mga anak ng Diyos, sino rito ang bahagi sa aking binasa? Na bilang mga anak ng Diyos, hallelujah, ikaw ay mapupuno ng kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Bagaman hindi magandang eksena, may nakahimlay dito, pero wag nyo nang tignan yung nakahimlay. Ang tignan natin, siya na nahimlay at muling nabuhay. Amen? That is the reason why nang nilibing ang ating Panginoon, malapit lang ang pinaglibingan sa Kanya. Mula sa location ng cross, ng Golgotha, ng Calvary, ilang hakbang lang ay doon inilibing ang ating Panginoon. Pagpapakita lang mga kapatid, mula sa kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, malapit na ang araw ng resurrection. Malapit na ang muling pagkabuhay. Kaya huwag kayong malumbay, huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat napipinto na ang pagparito ng ating Panginoon upang yung mga nangatulog kay Kristo ay muling mabuhay at sila'y palitan ng katawang maluwalhati at ang mga katulad natin na naririto pa, madadat na nabuhay, tayo ay papalitan ng Panginoon ng katawang maluwalhati. Sino ang merong ganyang pag-asa? That's why 1 Corinthians chapter 15 sa huling verse, hallelujah, pag-ingatan mo na ikaw ay huwag magalaw, na ikaw ay maging steadfast, immovable, sapagkat lahat ng mga pagpapagal na ginawa natin sa presensya ng Panginoon sa Kanyang kaharian, hindi po ito mawawala ng saysay. Amen? At ang mga pagpapagal na yan, hindi yan napapanis. Ang mga pagpapagal na yan, yung mga choices na yung ginawa ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yan mawawala ng saysay sapagkat hanggang sa eternity ay dadalhin mo ang bunga ng mga pagpapagal sa kaharian ng Panginoon. That's why ang tao ay palaging nasa pagpili. Kung magiging short term lang ang kayang makita ng iyong paningin, of course, ang magiging reward mo ay hanggang dito lang sa lupa. Wala kang mai-enjoy ng mga bagay na pangako ng Panginoon eternally. Pero mapalad sila na iniwan ng lahat ng mga bagay, gawin lang ang kalooban ng ating Panginoon.
Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, iniwan namin ng ganito ganyan, anong aming kakamtin? Hallelujah. Sa araw ng regeneration, kayo'y maghahari sa mga bansa. Amen? Kaya hindi sayang ang ating mga sakripisyo, mga kapatid. Walang dapat paghinayangan si Brother Hill kung pinahintulot ng Panginoon. Pinanganak ka na nga na mahirap, mamamatay ka pang mahirap. So what? I don't care. Kung mamatay man akong mahirap, namatay ako na nasa presensya ng Panginoon. Kung mawala ka man dahil sa karamdaman, nawala ka sa karamdaman, dahil sa karamdaman na ang iyong puso ay nasa Panginoon. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya walang mga bagay dito sa ibabaw ng lupa na makaka-replace, makakapalit ng mga gawa ng ating Panginoon. Alalahanin natin siya na napako sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng mga kalumbayan na ito ay mapapawi. Kung kaya't, huwag tayo papayag, mga kapatid, na anuman ang mga panggugulo ng kaaway ay mabigyan natin ng daan. Dahil walang gagawin talaga ang kaaway kundi manira, sumira. At yan ay nalalaman na ninyo, pero ang trabaho ng Panginoon ay ang bumuo. Ang trabaho ng Panginoon ay buuhin ang mga sinira ng kaaway. Ang trabaho ng Panginoon ay dalhin ka sa pagtatagumpay kagaya ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, hinalakakan man ng dyablo, dahil tila baga, ang sabi ng kaaway, ay nagtagumpay na ako na ang anak ng tao ay namatay sa kanyang mga kamay, pero nagkamali siya. Ang kamatayan ng ating Panginoon ay naghatid sa isang iba yung pagtatagumpay na hindi lamang siya nakinabang, kundi lahat tayo ng mga makasalanan ay naisugba ang ating mga minanang kasalanan sa ating unang mga magulang sa dagat ng pagkalimot. At dapat natin purihin ang Panginoon sa bagay na yan. Mga anak ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon at hindi niya tayo kayang pabayaan. Sino rito mananatili hanggang sa araw ng pagparito ng Panginoon? Baka kayo ay alukin ng mga kayamanan ng sino man at kayo ay mag-flip away. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Kung talaga nagmamahal ka sa Panginoon, mas makinang pa rin ang pagmamahal mo sa Panginoon kaysa sa mga bagay sa ibabaw ng lupang ito. Kagaya ng ating nalalaman, yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa na pinagtatalunan, pinag-aagawan ng mga tao, mga ginto, mga pilak, lahat ng yan ay palamuti lang sa ating tunay na tahanan. Aapakan ninyo ang mga ginto at mga perlas at ang mga diamante sa kaharian ng ating Panginoon. Pero dito sa lupa, maraming nagpapatayan dahil sa bagay na yan. Kaya nga, ang creation ng Panginoon ay alam din yung mga ganid na yan. So, doon sa Masbate, kapag pinag-aagawan ang site na mayroong ginto, nawawala ang ginto. Kahit ang creation, nakikilala niya kung sino yung mga ganid sa ibabaw ng lupang ito. Kaya ang pagpapala ng Panginoon ay para sa inyo sapagkat ang may-ari ng mga pagpapalang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya, sabi ni Pastor John noong nakaraan, yes, magluluksa tayo, pero hindi ka dapat manatiling nagluluksa. Kagaya ni Haring David, pumunta ka sa bahay ng Diyos, magpuri ka, umuwi ka, let the life continues serving the Lord. Dahil isang araw, muli natin mahahagkan, muli natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay. And we are missing that day ng ating Panginoon ay paparito na. So bukas, hallelujah, ay ihahatid ng ating kapatid sa, sabi nila, huling hantungan. Pero alam natin, hindi ang libingan ng huling hantungan ng mga anak ng Diyos. Jesus Christ was buried sa isang garden. Yun yung location ng pinaglibingan sa kanya, isang garden. Remembering sa Garden of Eden, dumating ang kamatayan at ang lahat ay nauwi sa kamatayan. Pero ng ating Panginoon ay mailibing sa isang garden. Ang garden na yon ay nagpapakita lang ng transition ng buhay ng ating Panginoon. Mula sa cross, from life to death. Mula sa libingan, from death to life. Naganap ang resurrection ng ating Panginoon. Pagpapakita lamang, mga kapatid, hallelujah,
ang ating mga tinanggap na mga pangako galing sa Panginoon ay katotohanan. Maaari bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Glory to Jesus, hallelujah. Mabuti ang ating Panginoon. In everything there is a season. And everything ay may purpose ang ating Panginoon. Kaya ang mga purpose ng ating Panginoon sa lahat ng mga nangyayaring ito, kung ating sisikapin lamang na manatili sa sinasabi ng kasulatan, walang sino man ng mga anak ng Diyos ang mabubuhay sa kapaitan, sa lahat ng mga galit, sa lahat ng mga bagay na hindi marapat sa harapan ng ating Panginoon. Because there is always a purpose. Pag naintindihan natin ang purpose ng Panginoon, kahit nasa pains ka pa ngayon, magagawa mong maging masaya na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kaya I hope ang mga salita ng Diyos ay nakatulong para tayo ay makomfort sa gabing ito. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan na Diyos, salamat sa iyong mga salita sapagkat sa mga panahon na kailangan namin ng magbibigay sa amin ng kasiyahan, ng kagalakan, di man namin ito matagpuan sa sino man, pero ikaw, O Diyos, ay nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat marami mga bagay na kalituhan, marami mga bagay na tila baga di namin maintindihan, maunawaan, pero ikaw sa takdang panahon ay nagbibigay ng malinaw na unawa sa bawat isa sa amin upang magawa naming tanggapin ang mga bagay na sa paningin ng taong di nabubuhay sa pananampalataya ay hindi katanggap-tanggap. Subalit tinuruan mo kami, Panginoong Diyos, na sa lahat ng mga bagay kami ay magpasalamat. Kaya naman, Panginoong Diyos, hallelujah, ilang oras na lamang ang aming kapatid ay ililibing na sa hantungan ng kanyang labi bukas. At tunay, Panginoong Diyos, ang bagay na ito ay mahirap, lalo na sa mga mahal niya sa buhay, Panginoon, sa amin na mga matagal siyang nakapiling sa gawain, Lord. Marami mga alaala ang babalik. Marami mga alaala ang aming, hallelujah, mapag-uusapan. Maaring hindi na yun mangyari, Panginoon. Pero salamat, O Diyos, sa gabing ito, ang iyong mga salita ay nagbibigay ng kondisyon sa aming mga puso na lahat ng mga mabubuting karanasan namin sa iyong presensya kasama si Brother Hill ay hihigitan mo sa araw ng muling pagkabuhay. Hihigitan mo sa araw ng pagpapalit ng aming mga katawan. At wala na kaming aalalahanin pa ang kamatayan na hindi na dapat alalahanin, ang mga sakit at hirap, ang mga pagluha ay iyong papawiin, Panginoon, sa araw na yan. Maraming salamat, Lord, sa comfort na iyong mga salita. Tunay na nagagala kami na paglingkuran ka sa hirap man o sa ginhawa, hanggat kasama ka namin, Panginoong Diyos, kami magpapatuloy dahil hindi mo kami pababayaan. Tunay, O Diyos, wala kaming maiusal ng aming mga labi sa oras na ito, kundi ang i-appreciate ang iyong kapasyahan. Ikaw ay gumawa ng isang mabuting pagpapasya pa rin ng aming kapatid ay yun ang hagkan sa iyong presensya. Samantalang kami na naririto pa sa ibabaw ng lupa, marami kaming mga dadaanan pa mga pagsubok, marami pa mga challenges sa pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, na ito ay aming mapagtagumpayan. Tulungan mo kami, O Diyos, sapagkat wala kami magagawa sa ganang aming sarili. Pero ikaw, O Diyos, ay mayaman sa habag at awa na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Sa iyo lamang ang papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay sumigaw ng amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon.